walang puso, mga demonyo. Ang sigaw ni Amara ay sinabayan ng malakas na pagbagsak ng isang ulo ng repolyo sa sahig na semento ng kanyang pwesto. Ang ilang mga suki na namimili ay napatingin, ngunit sanay na sila sa biglaang pagsabog ng tinaguriang reyna ng gulay ng Divisoria. Hawak niya ang isang lumang dyaryo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Sa front page, isang makintab na litrato, ang Pamilya de la Vega, nakatayo sa harap ng kanilang bagong charity wing sa isang mamahaling ospital. Mga ngiting perpekto, mga damit na kumikinang, mga peking santo. Naramdaman ni Amara ang pag-akyat ng pamilyar na pait sa kanyang lalamunan, ang pait ng alaala, naalala niya ang kanyang ina, si Elsa, ang pinakamabait na taong kilala niya na nagtrabaho bilang katulong sa mansyon ng mga De La Vega, na umuwi isang gabi, umiiyak, dala-dala ang isang kahon ng mga gamit at isang pusong basag, na ilang buwan lang pagkatapos noon ay namatay sa sobrang kalungkutan. Charity! Bulong ni Amara sa sarili. Pagkatapos nilang wasakin ang buhay ng nanay ko, magpapanggap silang mga anghel. Hoy, tao rin yan! Ang malakas na sigaw ni Amara ang pumutol sa sarili niyang pag-iisip. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang eksena na mas nagpainit ng kanyang ulo. Si Mang Tony, ang tindero ng isda, ay pilit na itinataboy ang isang lalaking payat at marungis. Isang pulubi. Umalis ka dito, amoy kang basura, tinataboy mo ang mga suki ko. Sigaw ni Mang Tony, hindi na nag-isip si Amara. Lumapit siya. Anong problema dito, Mang Tony? Itong pulubing ito, andeng, ayaw umalis. Humarap si Amara sa lalaki. Ito ay marahil kasing edad niya lang. Ngunit ang kanyang mukha ay pagod. Ang kanyang mga mata ay malalim na para bang nakita na nito ang lahat ng pait sa mundo. Isang bagay sa mga matang iyon ang pumukaw sa puso ni Amara. Hayaan mo na siya, sabi ni Amara. Mula sa kanyang paninda, kumuha siya ng 2 mainit na kamote at isang bote ng tubig. Inabot niya ito sa lalaki. Heto, kumain ka muna. Nag-angat ng tingin ang lalaki at sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga mata. Nagulat si Amara. Ang mga mata ng lalaki ay hindi mga mata ng isang pulubi. Mayroon itong talino, mayroon itong lalim, at mayroon itong isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang kislap ng pasasalamat. Kinuha ng lalaki ang pagkain. Salamat, sabi nito. Ang boses ay mahina ngunit hindi basag. Nang gabing iyon, habang nagliligpit na si Amara ng kanyang paninda, nakita niya ulit ang lalaki. Nakaupo ito sa isang sulok sa ilalim ng isang poste ng ilaw. Hindi ito natutulog, nagbabasa ito. Isang makapal na libro na balot sa lumang dyaryo. Kinabukasan, pagdating ni Amara sa kanyang pwesto, nagulat siya. Isang lalaki ang naghihintay sa kanya. Malinis na ito. Ang maruming damit ay napalitan na ng isang simpleng t-shirt. Ang buhok ay maayos na. Siya, ang pulubi. Anong kailangan mo? Tanong ni Amara. Gusto ko sanang magtrabaho, sabi ng lalaki. Ano? Kahit ano pong trabaho, sabi nito. Kargador, tagalinis, kahit ano. Kailangan ko lang pong magsimula ulit. Tinitigan siya ni Amara. Nag-iisip. Anong pangalan mo? Ngumiti ang lalaki. Isang ngiting nagpagaan sa bigat ng mundo. Rico. Ang mga sahig na gawa sa Italian marble sa penthouse ng mga De La Vega ay malamig sa mga paa ni Xavier. Tinitingnan niya ang kanyang refleksyon
sa salaming bintana na mula sahig hanggang kisame. Ang lalaki sa salamin ay si Xavier de la Vega, ang tagapagmana. Ngunit ang pakiramdam niya ay si Rico, ang pulubi. Kamusta ang unang araw mo sa paraiso, sir? Ang boses ng kanyang tapat na assistant, si Leo, ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Huwag mo akong tawaging sir, sabi ni Xavier. At hindi iyon paraiso, iyon ay totoo. Hinubad niya ang kanyang suot na mamahaling damit at isinuot ang simpleng t-shirt at pantalon na binili niya sa ukay-ukay. Ito na ang kanyang uniforme sa kanyang bagong misyon. Sigurado po ba kayo dito, Xavier? Tanong ni Leo. Ang sabi ng mami ninyo, wala siyang pakialam sa sasabihin ng mami ko, putol ni Xavier. Ito ang kailangan kong gawin. Umupo siya sa harap ng isang malaking monitor. Sa screen, iba't ibang anggulo ng divisorya, mga live feed mula sa mga hidden camera na ipinalagay niya. At sa isang screen, ang pwesto ni Amara, pinanood niya ito. Ang paraan ng kanyang pagtawa, ang paraan ng kanyang pagsimangot. Ang tapang niya. Flashback. Isang batang Xavier, nasa hardin ng kanilang mansyon. Umiiyak dahil sa isang sugat. Isang babae, ang kanilang bagong labandera, ang lumapit. Si Elsa, ang ina ni Amara. Dahan-dahan nitong ginamot ang kanyang sugat. Ang mga sugat, sabi nito, ay nagpapaalala sa atin na matapang tayong lumaban. Ang mga salitang iyon, hindi niya iyon kailanman malilimutan. At ang kalungkutan sa mga mata ni Elsa, isang kalungkutang hindi niya naintindihan noon. May balita na ba? Tanong ni Xavier. Wala pa po, sagot ni Leo. Mahirap hanapin ang mga lumang record. Ngunit ayon sa paunang investigasyon, mukhang may problema nga sa pagitan ng inyong ama at ng asawa ni Aling Elsa. Huminga ng malalim si Xavier. Ito ang dahilan, ang bigat na dinadala niya, ang kasalanang hindi niya ginawa, ngunit kasalanan pa rin ng kanyang pamilya. Kinabukasan, maaga siyang bumalik sa Divisoria bilang si Rico. Hoy Rico! Bati ni Amara. Akala ko hindi ka nasisipot. Hindi ako pwedeng mawala, sagot niya. May utang pa ako sa'yo. Nagsimula ang kanyang pagiging kargador at agad niyang nalaman na hindi siya para doon. Ano ba yan, Rico? Ang isang sakong kamatis, parang isang taon mong buhatin, reklamo ni Amara. Ngunit kung ano ang kulang niya sa lakas, binawi niya sa talino. Amara, sabi niya isang hapon, napansin ko lang, mas malaki ang kikitain mo kung ang mga kamatis na yan ay ibebenta mo ng 4 kilo imbes na 4 tumpok. Tiningnan siya ni Amara ng may pagdududa, ngunit sinubukan niya at sa pagtatapos ng araw, mas malaki nga ang kanyang kita. Saan ka ba talaga nag-aral? Tanong ni Amara, puno ng pagtataka. Sa kalsada, simpleng sagot ni Rico. Maraming kang matututunan doon. Gabi na, sila na lang dalawa ang natira, nagliligpit. Biglang, isang grupo ng mga lalaking mukhang siga ang lumapit sa kanilang pwesto. Amara, sabi ng leader, oras na para magbayad ng proteksyon. Kinabahan si Amara, ngunit bago pa siya makapagsalita, humakbang si Rico sa harap niya. Ang dating payat na pulubi ay biglang nagkaroon ng ibang tindig. Isang tindig na matatag, isang tindig na hindi natatakot. At sino ka naman? Tanong ng lider ng mga siga, tinitingnan si Rico mula ulo hanggang paa na may halong pangungutya. Ang bagong boyfriend ng Reyna? Nagtawanan ang kanyang mga kasama. Hindi sumagot si Rico.
Tumingin lang siya sa lalaki, ang kanyang mga mata ay kalmado ngunit matalim. Umalis na kayo, sabi niya. Abat matapang ka, sabi ng leader. Akmang susuntukin na niya si Rico. Ngunit bago pa man dumapo ang kamao nito, nagsalita ulit si Rico. Ang pangalan mo ay Berto, di ba? Berto Boy Bacal Reyes. May dalawa kang anak na babae, si Ana at si Maria. Nag-aaral sa mababang paaralan ng Tondo. Natigilan ang lalaki na wala ang ngisi sa mukha nito. Paano mo nalaman yan? At ikaw naman, sabi ni Rico, bumaling sa isa pang lalaki. Ikaw si Tonyo, ang nanay mo, si Aling Feli, ay may sakit sa puso at kailangan niya ng gamot na napakamahal. Namutla ang dalawang lalaki. Alam ko ang lahat tungkol sa inyo. Pagpapatuloy ni Rico, ang boses ay mababa ngunit may bigat. Alam ko kung saan kayo nakatira. Alam ko kung sino ang mga mahal ninyo sa buhay. Humakbang siya palapit. Kaya pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Oras na makita ko ulit ang anino ninyo sa palengkeng ito, oras na guluhin ninyo ulit si Amara. Sisiguraduhin kong ang mga pamilya ninyo ay hindi na muling makakatanggap ng kahit anong tulong mula sa Charity Foundation ng mga De La Vega. Ang pangalan, De La Vega. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Ang mga siga na ngayon ay takot na ay mabilis na nag-alisan. Naiwan sa tahimik na palengke si Amara at si Rico. Sino ka ba talaga? Tanong ni Amara. Ang boses ay nanginginig. Paano mo nalaman ang lahat ng yon? Humarap si Rico sa kanya. Ang maskara ng pagiging isang simpleng kargador ay unti-unting nawawala. Ang mahalaga, Amara, sabi niya, ligtas ka na. Huwag mong ibahin ang usapan, sigaw ni Amara. Magsinungaling ka, sabihin mo sa akin kung sino ka. Napabuntong hininga si Rico. Ang totoo ay mas komplikado kaysa sa inaakala mo. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Amara. Sino si Rico? Isa ba siyang pulis? Isang espaya? Isang miyembro ng sindikato? Ngunit ang takot niya ay nahaluan ng isang bagong damdamin. Paghanga. Kinabukasan habang nag-aayos siya ng kanyang paninda, may isang bagay na nahulog mula sa diaryong ginamit niyang pambalot. Isang lumang litrato, ang litrato ng isang grand debut party. At sa gitna, isang batang babae na nakasuot ng magandang bestida, ang kanyang tiyahin. At sa likod ng kanyang tiyahin, sa isang sulok, nakatayo ang isang batang lalaki na nakatingin sa kanya. Payat, seryoso, si Xavier de la Vega, at sa tabi nito ay ang kanyang ina, si Elsa, nakauniporme ng katulong. Biglang isang malamig na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Mag-ingat ka sa kanya, Amara. Napalingon siya. Si Aling Sabel, isa sa mga pinakamatandang tindera sa palengke. Kilala ko ang lalaking yan, sabi ng matanda. Nakatingin kay Rico na nagbubuhat sa di kalayuan. Hindi siya isang pulubi. Madalas ko siyang nakikita dati. Bumibisita sa mansyon ng mga De La Vega. Ang mga salita ni Aling Sabel ay parang isang tinik na bumaon sa isipan ni Amara. Bumibisita sa mansyon ng mga De La Vega. De La Vega, ang pangalang sumira sa kanyang ina. Ang pangalang kinamumuhian niya at si Rico ay konektado sa kanila. Sa mga sumunod na araw, isang pader ng yelo ang itinayo ni Amara sa pagitan nila ni Rico. Hindi na niya ito kinakausap maliban kung tungkol sa trabaho. Ang dating magaan na biruan ay napalitan ng isang malamig na distansya. Naramdaman ito ni Rico at nasaktan siya. May problema ba, Amara? Tanong niya isang araw. Wala,
Malamig na sagot nito, magtrabaho ka na lang. Ngunit sa kabila ng pag-iwas ni Amara, ang puso niya ay may sariling isip. Nakikita pa rin niya ang kabaitan ni Rico, ang pagtulong nito sa ibang mga tindera, ang pag-aalala sa kanyang mga mata sa tuwing nakikita siyang pagod. Isang hapon bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Ang bubong ng palengke ay may mga butas at ang pwesto ni Amara ay nagsimulang bahain. Tulungan ninyo ako, sigaw niya. Ang ibang mga tindera ay abala sa pagligtas ng kanilang sariling mga paninda. Ngunit si Rico, walang alinlangan, ay tumakbo papunta sa kanya. Magkasama nilang inilipat ang mga sako ng gulay sa mas mataas na lugar. Basang-basa sila, pagod. Ngunit sa gitna ng unos, sa ilalim ng tumutulong bubong, sa unang pagkakataon, muli silang nagtawanan. Mukha kang basang sisiw, sabi ni Rico. Ikaw rin, sagot ni Amara. Nang tumila na ang ulan, naiwan silang dalawa sa kanilang munting ng isla sa gitna ng baha. Amara, sabi ni Rico, seryoso na ngayon. Alam kong may narinig ka tungkol sa akin. At totoo, may koneksyon ako sa kanila. Ngunit sana maniwala ka, hindi ako ang kaaway. Tinitigan siya ni Amara. Gusto niyang maniwala. At sa sandaling iyon, sa gitna ng amoy ng basang lupa at ng paparating na gabi, hinalikan siya ni Rico. Isang halik na puno ng lahat ng hindi nila masabi. Isang halik na nagtatanong. Isang halik na humihingi ng tiwala. Tumugon si Amara. At sa pagtugon na iyon, ang pader ng yelo sa kanyang puso ay nagsimulang matunaw. Samantala, sa mansyon ng mga De La Vega, si Doña Victoria ay nakatingin sa isang report mula sa kanyang private investigator. Mga litrato. Ang litrato ng kanyang nag-iisang anak, si Xavier, na nagbubuhat ng mga gulay. Ang litrato nito nakasama ang isang babaeng tindera, ang litrato ng kanilang halik sa gitna ng basang palengke. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang puso, ang kanyang anak. Ang tagapagmana ng imperyo ng De La Vega ay nagpapakabasura para sa isang hamak na magugulay. Hindi maaari. Bulong niya sa sarili. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan. Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng iyan, utos niya. Lahat. At gusto kong bigyan mo siya ng isang babala na hinding-hindi niya malilimutan. Ang halik na iyon ay nagpabago sa lahat. Para kay Amara, ito ay isang pagsuko sa isang damdaming mas malakas kaysa sa kanyang galit. Nagpasya siyang kalimutan muna ang lahat ng kanyang duda. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang mahalaga ay si Rico. Ang kanilang mga araw sa palengke ay napuno ng mga nakaw ng ngiti at mga palihim na hawak sa kamay. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Amara ang tunay na kaligayahan. Ngunit ang kaligayahang iyon ay isang bombang malapit ng sumabog. Isang umaga, habang abala si Amara sa pag-aayos ng kanyang paninda, isang itim at makintab na Mercedes-Benz ang huminto sa harap ng palengke, isang bagay na hindi pangkaraniwan. Bumaba mula dito ang isang babaeng nakaputing bestida, suot ang malalaking sunglasses at may dalang isang aura ng kapangyarihan. Si Doña Victoria de la Vega. Ang mga tindera ay napahinto. Ang mga bulungan ay nagsimula. Naglakad ang matanda papasok na para bang isa siyang reyna na bumibisita sa teritoryo ng mga alipin. Ang kanyang mga mata ay naglilibot, tila may hinahanap, at huminto ito sa harap ng pwesto ni Amara. Magandang umaga,
Sabi ni Doña Victoria, ang boses ay matamis, ngunit ang mga mata sa likod ng sunglasses ay malamig. Ano po ang kailangan ninyo, ma'am? Tanong ni Amara, kinakabahan. Hinahanap ko ang aking anak, sagot ng matanda. Nakita mo ba siya? Ang pangalan niya ay Xavier. Sa pangalang iyon, nanlamig ang buong katawan ni Amara. Xavier. Medyo matagal na siyang naglalaro ng taguan, pagpapatuloy ng matanda. Pero oras na para umuwi. Mayroon siyang responsibilidad, isang imperyo na kailangan niyang pamunuan. Sakto namang dumating si Rico, may buhat-buhat na isang sakong sibuyas. Pagkakita sa babae, nabitawan niya ang sako. Ma? Ang salitang iyon, isang salita na gumunaw sa buong mundo ni Amara. Lumingon si Doña Victoria. Xavier, anak, halika na, tapos na ang laro mo. Tumingin si Amara kay Rico, kay Xavier. Ang kanyang kargador, ang kanyang kaibigan, ang kanyang minamahal, ang anak ng demonyo sa buhay ng kanyang ina. Natawa siya. Isang tawang puno ng sakit, puno ng pait, isang laro, bulong niya. Isa lang pala akong laro. Hindi, Amara, sabi ni Xavier, lumalapit sa kanya. Magpapaliwanag ako. Huwag kang lalapit, sigaw ni Amara. Ang lahat ng pagmamahal na naramdaman niya ay biglang naging abo, napalitan ng dati niyang galit, na ngayon ay mas matindi pa. Magsinungaling, manloloko. Tama na yan, Xavier. Sabi ni Doña Victoria, hindi mo kailangang magpaliwanag sa isang hamak na tindera ng gulay. Ito ba ang pinagpalit mo sa pangalan natin? Hinila niya si Xavier palayo. Hindi pumalag si Xavier. Nakatitig lang ito kay Amara. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Naiwan si Amara na mag-isa. Sa gitna ng palengke, sa gitna ng mga matang nakatingin at humuhusga. Ang reyna ng gulay ay naging isang payaso sa isang iglap. Tumakbo siya, palayo sa lahat. Umuwi siya sa kanyang maliit na bahay, ang puso ay wasak na wasak. Sa kanyang galit at sakit, ibinato niya ang lahat ng kanyang makita. Hanggang sa isang bagay ang kanyang natabig. Isang luma at maliit na baul na gawa sa kahoy. Ang nag-iisang naiwan sa kanya ng kanyang ina. Bumagsak ito sa sahig at bumukas. At mula sa loob, isang tumpok ng mga luma at nakatagong sulat ang kumalat sa sahig. Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang pinupulot isa-isa ang mga liham mula sa sahig. Ang papel ay luma na, ang tinta ay medyo kupas na. Ito ang sulat kamay ng kanyang ina. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng kanyang nag-ulong mundo at sinimulang basahin ang unang liham. Mahal kong Amara, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kahinaan. Ang bawat salita ay parang isang patak ng asido sa puso ni Amara. Alam kong galit ka sa mundo, anak. Galit ka sa mga De La Vega, ngunit may isang katotohanang kailangan mong malaman. Isang katotohanang matagal kong itinago dahil sa takot. At dahil sa hiya, nagpatuloy sa pagbasa si Amara. At sa bawat liham, ang mundong kanyang kinamulatan, ang galit na kanyang inalagaan, ay unti-unting gumuho. Ang kanyang ina, si Elsa, ay hindi isang simpleng katulong. Mayroon silang espesyal na ugnayan ni Don Alberto, ang ama ni Xavier. Isang pag-ibigang bawal. Ngunit si Don Alberto ay may asawa na, si Doña Victoria. Ang pagmamaltrato na laging ikinukwento ng kanyang ina ay hindi pisikal. Ito ay emosyonal.
ang mo magna ang mga masasakit na salita ni Doña Victoria. Ang pagpaparamdam sa kanya na isa lang siyang basura, ngunit ang huling liham, iyon ang bumasag sa lahat. Patawarin mo ako, anak. Ang totoong dahilan ng aking kalungkutan ay hindi ang mga De la Vega. Ang totoong dahilan ay ang iyong ama. Bago pa man ako magtrabaho sa mga De la Vega, ang iyong ama ay mayroon na palang ibang pamilya sa probinsya. Nalaman ko lang ito nang kami ay narito na sa Maynila. Ang lahat ng pinangarap namin ay isang kasinungalingan, si Don Alberto. Tinulungan niya lang ako. Binigyan niya ako ng trabaho. Binigyan niya ako ng pag-asa. Ngunit ang puso ko ay matagal nang wasak. Ang sakit na pumatay sa akin, anak, ay hindi galit. Ito ay isang basag na puso. Patawarin mo ang iyong ama. At higit sa lahat, patawarin mo ako sa paglilihim ko sa iyo ng lahat. Pagkatapos basahin ang huling salita, nabitiwan ni Amara ang mga liham. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang paligid. Isang kasinungalingan, ang buong buhay niya. Ang galit na naging kanyang lakas ay nakatayo pala sa isang pundasyong gawa sa isang malaking kasinungalingan. Ang kaaway na kanyang kinamuhian ay hindi pala ang tunay na kaaway. Si Xavier, si Rico, hindi ako ang kaaway. Ang mga salita nito ay bumalik sa kanya at ngayon naintindihan na niya. Umiyak si Amara, hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa pagsisisi. Biglang may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, bumungad sa kanya ang isang mukhang hindi niya inaasahan. Si Xavier, nakatakas ito mula sa kanyang ina. Amara, sabi nito, hinihingal. Kailangan nating mag-usap. Hindi sumagot si Amara. Hinila niya lang ito papasok, niyakap ng mahigpit at umiyak sa dibdib nito. Nang makita ni Xavier ang mga nagkalat na sulat sa sahig, naintindihan na niya. Alam mo na, bulong niya. Tumango si Amara at sa gitna ng kanilang mga basag na puso, sa gitna ng mga lihim na nabunyag, sa wakas nahanap nila ang isa't isa. Ngunit bago pa man sila tuluyang magkaunawaan, bumukas ng malakas ang pinto. Si Doña Victoria, kasama ang kanyang mga bodyguard. Tapos na ang laro mo, Xavier, sabi nito. Umuwi na tayo. Hindi po ako sasama sa inyo, Ina. Ang boses ni Xavier ay kalmado, ngunit sa unang pagkakataon, mayroon itong bigat ng isang bakal na hindi kayang baluktutin. Nakatayo siya sa harap ni Amara, na para bang isang pader na poprotekta dito mula sa buong mundo. Ano? Gulat na tanong ni Doña Victoria. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ng babaeng yan at ng pamilya niya sa atin, sa kanya ka pa rin kakampi? Wala po silang ginawang masama, sabi ni Xavier. Tayo po ang may utang na dapat bayaran. Wala tayong anumang utang sa mga hamak na magugulay na yan. Kung ganoon, sabi ni Xavier, basahin po ninyo ito. Kumuha siya ng isang liham mula sa sahig. Ang huling liham ni Elsa, iniabot niya ito sa kanyang ina. Nag-atubili si Doña Victoria, ngunit kinuha rin niya ito. Habang binabasa niya, ang matigas na ekspresyon sa kanyang mukha ay unti-unting nawawala, napapalitan ng gulat, ng hindi makapaniwala, at sa huli, ng isang bagay na matagal nang nawala sa kanyang mga mata. Pagsisisi. Hindi ko alam, bulong ng matanda. Ang buong akala ninyo ay kasalanan nila ang lahat. Pagtatapos ni Xavier. Pero ang totoo, ina, lahat tayo dito ay mga biktima lang din.
biktima ng mga kasinungalingan, biktima ng nakaraan. Tumingin si Doña Victoria kay Amara. Ang dating tingin ng pagkamuhi ay napalitan na ng isang komplikadong emosyon, awa at hiya. Patawad, sabi ng matanda, hindi makatingin ng diretso. Pagkatapos noon walang nagsalita. Tumalikod na lang si Doña Victoria at tahimik na umalis. Nang silang dalawa na lang ang natira, niyakap ni Amara si Xavier. Salamat, sabi niya. Para saan? Sa pagtitiwala mo sa akin, sagot niya. Kahit noong ako mismo hindi na naniniwala. Sa mga sumunod na araw, isang bagong kabanata ang nagsimula. Hindi na kailangan ni Xavier na magpanggap bilang si Rico at si Amara hindi na kailangang magtago sa likod ng kanyang galit. Ngunit ang tanong ay nananatili. Ano na ang susunod? Isang gabi, umupo sila sa labas ng maliit na bahay ni Amara, nakatingin sa mga bituin. Bumalik ka na sa mundo mo, Xavier, sabi ni Amara. Ang mundong ito, sabi ni Xavier, hinawakan ang kanyang kamay. Ang mundo kung nasaan ka, ito na ang mundo ko. Pero ang pamilya mo, ang kumpanya, may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pera, Amara, sabi ni Xavier. At natagpuan ko na ang pinakamahalaga sa lahat. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay seryoso. Ikaw. Kinabukasan, paggising ni Xavier, wala na si Amara sa kanyang tabi. Isang takot ang biglang kumapit sa kanya. Iniwan na naman siya, ngunit sa ibabaw ng mesa may isang sulat. Xavier, kailangan kong gawin ito ng mag-isa. Para sa sarili ko, para sa nanay ko, patawarin mo ako. Amara, alam na ni Xavier kung saan ito nagpunta. Ang mansyon ng mga De La Vega. Nagmamadali siyang sumunod. Pagdating ni Amara sa malaking tarangkahan, hinarang siya ng mga gwardya. Ngunit hindi na siya ang dating Amara na takot. Nandito ako para kausapin si Doña Victoria, sabi niya. Ang boses ay matatag. Pinapasok siya. Sa loob ng malawak at malamig na sala, naghihintay ang matanda. Mag-isa. Ano ang kailangan mo, Hija? Tanong ni Doña Victoria. Ang boses ay pagod. Gusto ko lang pong malaman. Bakit? Tanong ni Amara. Bakit po ninyo ginawa iyon sa nanay ko? Huminga ng malalim si Doña Victoria at sa unang pagkakataon nagkwento ito. Hindi bilang isang matapobreng donya, kundi bilang isang babae, isang asawang nasaktan. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagmamahal niya kay Don Alberto at ang tungkol sa takot niyang mawala ito. Ang iyong ina, napakabuti niya, pag-amin ng matanda. At iyon ang kinatatakutan ko dahil nakita ko kung paano siya tinitingnan ng aking asawa. Hindi bilang katulong, kundi bilang isang tao. Ang galit ko ay hindi para sa kanya. Sabi ni Doña Victoria, ito ay para sa sarili kong takot at sa kanya ko na ibunton ang lahat. Patawad, sabi ng matanda. Ang mga luha ay nagsisimula ng tumulo. Sa sandaling iyon, ang galit na kinimkim ni Amara sa loob ng maraming taon ay biglang naglaho. Ang nakikita niya sa harap niya ay hindi isang halimaw, kundi isang taong nagkamali. Katulad ng kanyang ina, katulad niya. Lumapit si Amara at niyakap niya ang matanda. Pinapatawad ko na po kayo, bulong niya. Sakto namang pumasok si Xavier. Nakita niya ang eksena, ang dalawang babaeng pinaghiwalay ng nakaraan, ngayon ay magkayakap sa gitna ng pagpapatawad. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, may huling sinabi si Doña Victoria, tumingin ito kay Xavier. Ang kumpanya ay sayo, anak,
pamunuan mo ito sa paraang tama. Pagkatapos tumingin ito kay Amara. At ikaw, Hija, sabi nito, mula ngayon, ang bahay na ito ay bahay mo na rin. Ngunit umiling si Amara. Salamat po, pero may sarili na po kaming mundo. Hinawakan niya ang kamay ni Xavier. Panahon na po para bumuo kami ng sarili naming tahanan. Makalipas ang 2 taon, ang Divisoria ay nagbago na. Sa gitna ng maingay at magulong palengke, isang bagong istruktura ang itinayo. Hindi ito isang mall, hindi ito isang kondominium. Ito ay ang Elsa Community Center and Cooperative. Isang modernong gusali na may malinis na mga pwesto para sa mga tindera, isang daycare center para sa kanilang mga anak, at isang training center para sa mga gustong magsimula ng maliit na negosyo. Ang proyektong ito ay pinunduhan ng De La Vega Foundation, ngunit pinamamahalaan ng mga tao ng Divisoria. Sa araw ng inaugurasyon, 2 tao ang magkatabing nakatayo sa entablado. Si Amara hindi na isang simpleng tindera ng gulay, kundi ang chairperson ng kooperatiba. At si Xavier hindi na bilang CEO, kundi bilang kanyang consultant at numero 1 taga-suporta. Ang lugar na ito, sabi ni Amara sa harap ng masayang multidaw, ay patunay na ang pagbabago ay posible, na ang galit ay pwedeng mapalitan ng pag-unawa, at ang mga pangarap, gaano man kaliit, ay kayang abutin. Tumingin siya kay Xavier at ngumiti. Pagkatapos ng seremonya, naglakad sila sa loob ng bagong palengke. Ang bawat sulok ay puno ng buhay. Huminto sila sa isang partikular na pwesto. Isang maliit na tindahan ng mga gulay. Ito, sabi ni Amara, dito nagsimula ang lahat. Hindi, pagtatama ni Xavier. Dito nagsimula ang ating kwento. Humarap siya kay Amara. Amara, sabi niya, sa loob ng 2 taon, pinatunayan natin na kaya nating baguhin ang isang buong komunidad. Ngayon, lumuhod siya sa sahig ng palengke, sa gitna ng mga tao, sa gitna ng nilang ng katlan na kanilang mundo. Gusto kong simulan ang pagbabago ng sa akin. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na singsing na gawa sa silver na may disenyong isang maliit na kamatis. Hindi ko maipapangako ang isang buhay na walang problema, sabi niya, pero maipapangako kung sa bawat araw haharapin natin iyon ng magkasama bilang mag-asawa. Mahal na mahal kita, Amara, ang aking reyna ng gulay. Pakasalan mo ako. Umiiyak, tumawa si Amara. Oo, Xavier de la Vega, sagot niya. Oo. Ang kanilang kasal ay ginanap hindi sa isang magarbong simbahan, kundi sa gitna ng palengke. Ang kanilang mga bisita, ang kanilang pamilya, ay ang mga tindera at tindero ng Divisoria. At si Doña Victoria, na ngayon ay masayang-masaya na tinutulungan ang kanyang apo sa pag-aayos ng mga bulaklak. At sa kanilang pagsisimula ng bagong buhay, alam nilang ang kanilang kwento ay hindi isang fairy tale. Ito ay isang kwento ng katotohanan, ng sakit, ng pagpapatawad, at ng isang pag-ibig na kasing tunay at kasing kulay ng mga gulay sa kanilang palengke.